Vice, ikaw na lang yata ang hindi pa nagbigay ng reaksyon kaugnay po sa isyong medyo mainit-init pa dito sa Infanta, kaugnay sa Land Transportation Office, Extension Office. Mismong si Congressman Mark ay nagbigay na ng pahayag kaugnay sa proyektong ito. Bilang vice alcalde dito sa Infanta, naghayag na rin si Mayor Grace America ng kanyang mensahe na taliwas naman doon sa sinabi ni Congressman Mark Enverga. Bilang vice alcalde, ano po ang reaksyon nyo dito, Vice? Ako, unang-una, respetuhin natin yung author ng batas. Kasi ako talaga yung nakasama nila pag lalakad, pagtatrabaho. Maraming nagsubok si Congressman Mark Enverga nga. Sinabi 2009, nung una niya i-file yung batas, hindi pumapasa. Tinumbukan ng 2013, hindi pa rin po kinaya in 2010. 2007, 2010, 2013, and then comes Congresswoman Trina Enverga ng 2016. By 2017 yun, doon po nagsimula na kami magplano papaano ba talaga, bakit hindi lagi makapasa. Ang totoo, kulang yung sa requirements ng populasyon, kulang pa tayo. Sa requirements ng dami ng sasakyan para mag-establish tayo ng isang district office, kulang pa rin. So, in 2018, nagawa namin makipag-ugnayan ni Congresswoman Trina. Meron akong ordinansa noon, resolution na inauthor na hinihiling nga sa LTO na magtayo ng extension office doon sa Kumon. Ako po ang author noon. Tingnan niyo po, resolution niya na 2018. So, ang nangyari ho, para once and for all, matuldukan niyaan, at ang dami pong magkakaibang kwento, pero tingnan natin yung records. Mas mahalaga po tingnan yung records. So, pagdating ng 2018, ayun na nga po, nag-grant naman, sabi ni dating chief po noon, Asek Galvante, ang head ng LTO, ay pagtutulong-tulungan namin sa Senado at Kongreso. At yun na nga po, nakapasa ng 2019, nandoon po tayo noon. Ito po ay nung pukpukan sa Senate, kasama si Senator Grace po, at yung kanyang mga staff na nakatulong po natin sa pagbalangkas ay naroroon din po, at malaking galak nga po namin na yan ay nakapasa. So, nung maghahanap na ng site, si Congressman Mark Enverga na po yung congressman ulit noon, may tumawag po sa kanya na konsyal na palagi naman dinadaanan ni Mayor ng impormasyon pagdating kay Congressman Mark Enverga. Ako nga lamang ay nagugulumihanan dahil bilang ikaw ay Mayor, sana nakikipag-coordinate ka sa congressman. Sana ay mayroong maayos na komunikasyon. Hindi kung kanino-kanino pa papadaanin. Kaya po nababalam, tumatagal pa, hindi mo alam kung sino talaga ang nagsasabi ng totoo. Pero ako definitely, naniniwala ako sa sinabi ni Kong Mark na during that time, sinabi sa kanya na walang available doon sa Common. Dahil nga, ang unang nasa site development plan, lagyan niya ng common terminal. Yun naman yung initial na plano nila Mayor noon. Tapos biglang may sumulpot na Korean building. Maganda nga, check po ninyo yung Korean building doon sa likod. Tiwangwang, hindi napapakinabangan, ilang taon na po yan doon. Sino po ba talagang gumastos niyaan? At nakatayo sa government property, hindi naman pinapakinabangan. Porque ba dinala kayo ng Korea, kaya bigla na lamang yan naisipan, kahit wala naman doon sa original site development plan. So, yan po ang mga usisain. Ngayon, no sinabi po na wala doong bakante, nitong isang dating konsyal, na siya namang pinapakisuyuan ni Mayor every time na may ipaparating kay Congressman Mark Enverga, naghanap na si Kong Mark. Ang po pwede. At doon nga, nahingin tayo ng tulong, makatuwang, at may na-identify noon sa Pilaway dahil malawak. So yun na yung inendorso, nagkaroon ng memorandum of agreement kasama ng LTO, may MOA na. Kaya hindi ko maunawaan ano pang paghahabol. Sana noon pa nakipag-coordinate na. Sana noon pa marunong makipag-ugnayan. Maayos ang naging komunikasyon para po hindi kung kailan ba yan saka bigla na lamang hindi pwede dito sa amin, dapat ilagay yan. Alam po ninyo yun, nababalam. Ang lagi kong sinasabi, service delay is service denied. Yung serbisyong nade-delay ay katumbas na rin ng serbisyong hindi ibinibigay. So, ang akin lamang po, nakiusap ng ating kongresista, ang siyang naglakad ng batas. Kung yan po ay nilagay niya sa batas ay sa real. Sa real po yung mapapatayo. Hindi ho LGU ang may discretion. Hindi ho lokal na pamahalaan dyan ang hari. Hindi ko maunawaan saan nanggagaling yung pagkabosi. Dapat po dyan, respetuhin natin yung talaga nagtrabaho ng batas. Batas po yan.
Republika ng Pilipinas ang kumikilala. Kaya po dapat talagang matuloy. Ngayon may office order na po yan. May office order na. Mismong DOTR secretary at yung head ng LTO ang nagkumpirma na sa Pilaway. Bakit pa rin hindi tinatanggap? Hindi ko maunawaan. Ang LTO ay National Government Agency. Ito po ay under ng DOTR o Department of Transportation. Pero bakit hindi pa rin pinakikinggan? Ano po? So hindi pwede rito matigasan. Dito respetuhan. So kung gustong irespeto, ay matuto ring rumespeto. Respeto yung batas, respeto yung ahensya, respeto rin yung mga taong nagpasa po nito. Sabi ni Kung Mark, nandyan na, kailangan ibigay na sa serbisyo sa taong bayan. Ano na kaya ang magiging last update nito, Vice? Dahil sabik na, halos lahat ng mga nagkomento doon sa Ronda Balita Probinsya, halos lahat ng tao excited na sila ay matikman na nila yung matagal ng inaasam-asam na magkaroon ng LTO dito sa bayan ng Infanta. Again, matutuloy po yan. Definitely. Ang isang batas na pinagtibay sa Kongreso, ito po ay makapangyarihan. So, we'll see. Makikita po natin sa mga darating na araw. Pero, we do believe, ako ay personally witnessed, ako po ay saksing buhay paano yung naging pakikipag-ugnayan ni Congresswoman Trina, pagpunta niya ako yung sinamahan ko siya doon sa mismong head ng LTO noon na si Asek Galvante bago pa mapatransfer kay Asek Tugade. Lahat po yan. Tapos yung regional director noon na si RD Tabaldo bago pa mapalipat kay RD Lutey at napalipat ngayon kay RD Jerry Asuncion. Lahat po yan ay dinaanan ng ating minamahal na kongresista. Magkapatid na Congressman Inverga. Vice, dagdag panawagan niyo po sa ating mga kababayan dito sa Infanta, ano pa pong mga pwedeng may panawagan natin sa kanila? Una, sa ating mga kababayan po, panawagan natin, talaga pong recently dumadami na naman yung ating incidents ng mga na-aksidente. Dalawang bagay po ito dahil yung iba, dahil po sa masyadong mabilis na pagdadrive, kaya nga napakahalaga magkaroon ng LTO para madisiplina at ma-regulate, lalo po yung mga walang lisensya, mabigyan ng lisensya, yung mga hindi pa sanay mag-drive, mabigyan po ng proper driving school. Kailangan po ito para maisalba po natin yung ating buhay, maiwas aksidente at gayon pa man, hindi rin po tayo makapinsala ng ibang tao. Ikalawa, recently marami pong aksidenteng involved ang mga aso. So ito po, marami na tayong batas. Ilang beses na pong nagpasa ang sangguniang bayan, mayroong registration ng aso, mayroong pong pagkaparusa sa mga may-ari na hindi po nagparehistro na kanilang aso, mayroong pong tagging system, nilalagyan ng tag. Ang kailangan na lamang ay talagang mas sigasig na pagpapatupad. Kailangan pinapatupad po ito ng maayos. At tagay po yan ng ehekutibo, kaya nananawagan po tayo sa punong bayan na talaga po namang ipatupad ito ng gusto dahil ang isang buhay na nawala, hindi na yan na ibabalik. Pero tayo mga nakaupo sa gobyerno, tayo may kapangyarihan na ipagpatupad ng batas. Kami po bilang mambabatas, ginagawa na yung batas. Yung tagapagpatupad, dapat po maging agresibo dito.